Magandang gabi mga kabede. Mula sa Luzon, Visayas, Mindanao at sa lahat ng ating mga mahal na OFWs sa iba't ibang sulok ng mundo. Sana'y nakakahanap kayo ng kaunting ginhawa sa ating munting tahanan dito sa radyo. Alam niyo ba kung bakit masarap balikan ang nakaraan, kadebe? Kasi doon mo lang ulit mararanasan ang mga first time na hindi na babalik. Yung pakiramdam na parang kahapon lang. Hahaha. Pero seryoso, minsan talaga may mga alaala na parang multo, hindi mo makita pero ramdam na ramdam mo ang presensya. Lalo na kung tungkol sa pag-ibig na akala mo ay tapos na. Yung tipong kahit anong iwas mo, may bumubulong pa rin sa isip mo. Parang may hindi pa tapos. Heto, may isang sulat akong hawak ngayon na punong-puno ng ganoong pakiramdam. Mula sa isang kabebe na ang puso ay tila bumabalik sa nakaraan. Pakinggan natin ang kwento ni Marites. Ako si Marites, Tito Bebe. Hindi ko alam kung bakit ako sumusulat sa inyo ngayong gabi. Ang bigat lang ng dibdib ko. Parang may hinahanap ako, pero hindi ko alam kung ano. O baka naman alam ko, pero takot akong aminin. Lagi na lang bumabalik sa isip ko si Daniel. Yung mga alaala namin, parang pelikula na paulit-ulit na pinapalabas sa utak ko. Yung mga panahong akala ko walang katapusan. Ngayon, parang anino na lang ang lahat. Naaalala ko pa noon. Pagkatapos kong mag-ayos ng aircon sa isang resort sa Luca. Mainit, malagkit ang pakiramdam ko. Pero pag nakita ko na si Daniel na nakasakay sa motor niya, nawawala lahat ng pagod ko. Sabi niya, "Kumusta ang pagpapalamig, Marites?" Ngiti lang ang sagot ko. Alam niya kasing pagod ako. Tapos idadaan niya ako sa may dagat. Yung amoy ng alat at sariwang hangin. Parang pampawala ng stress. Sabi ko, ang init talaga ng panahon, Daniel. Sabi niya, kaya nga kailangan mo ng aircon technician na tulad mo. At ako naman, palamig sa biyahe mo. Simple lang ang buhay namin noon. Ako, abala sa pag-ayos ng aircon. Siya, abala sa paghahatid ng pasahero. Pero sa bawat gabi, magkasama kami. Nagkukwentuhan sa ilalim ng mga bituin. Sa tabi ng dagat sa Lukap. Pinapangarap namin ang simpleng bahay. Yung may maliit na bakuran. At ako, mag-aayos ng aircon namin pag nasira. Sabi niya, ikaw ang pampalamig ng buhay ko, Marites. Yung mga salitang yun, parang hangin lang ngayon. Pero noon, yun ang nagpapagaan sa lahat. Yung pakiramdam na may kasama ka sa bawat pagod, sa bawat pangarap. Yung akala ko, siya na talaga ang aking ordinaryong mundo. Isang gabi, habang naghihintay ako sa kanya sa paborito naming tambayan sa may dagat. Dumating siya. Pero iba ang tingin niya. Umupo siya sa tabi ko, tahimik lang. Tapos, nagring ang cellphone niya. Napakunot ang noo niya habang nakikinig. Hindi ko maintindihan ang lahat ng sinasabi sa kabilang linya. Pero narinig ko ang salitang anak at ospital. Biglang bumigat ang dibdib ko. Pagkababa niya ng tawag, tumingin siya sa akin. Yung mga mata niya, parang may gustong sabihin. Sabi niya, Marites, kailangan kong umalis papuntang Maynila. Yung anak na narinig ko, umalingaw-ngaw sa isip ko. Hindi ko na siya tinanong pa, pero alam kong may tinatagyo siya. Yung simpleng pangarap namin, parang biglang gumuho. Yung dagat na dati kong pampalamig, ngayon, nagdadala na ng lamig sa puso ko. Niyakap niya ako, pero hindi ko naramdaman ang init. Yung yakap na dati kong pampawala ng pagod, ngayon, pampabigat na. Sabi niya, babalik ako, Marites. Pero sa tono niya, alam kong hindi sigurado. Yung ordinaryong mundo ko, biglang nagulo. Parang may bagyo na paparating. Nandito na naman ako sa paborito naming tambayan. Sa may dagat sa Lukap. Yung simoy ng hangin, dati pampakalma. Ngayon, parang bumubulong lang ng mga tanong. Babalik ako, Marites. Yan ang huling sinabi ni Daniel. Pero ilang araw na ang lumipas. Yung mga alon, parang sinasabayan ng tibok ng puso ko. Minsan, gusto kong maniwala. Gusto kong kumapit sa pangako niya. Pero yung salitang anak at ospital, paulit-ulit sa isip ko. Sino yung bata? Bakit niya itinago sa akin? Sabi ko sa sarili ko, okay lang. Kailangan niya lang siguro ng panahon. Pero sa loob ko, may kirot. May takot na baka hindi na siya bumalik. Na baka may mas mahalaga na siyang inuuwian. Yung mga pangarap namin, parang bula na unti-unting nawawala. Yung simpleng bahay na may bakuran. Yung ako ang mag-aayos ng aircon namin. Lahat
parang hangin na lang. Ang hirap maghintay sa wala. Ang hirap magtiwala sa isang taong may tinatago. Gusto kong magalit. Gusto kong sumbatan siya. Pero mas nangingibabaw ang lungkot. Ang pagdududa. Dapat ko pa ba siyang hintayin? O dapat ko nang tanggapin na tapos na ang lahat? Yung dagat na saksi sa pagmamahala namin. Ngayon, saksi sa pagdududa ko. Ang ganda pa rin ng dagat dito, Marites. Nilingon ko si Leo. Nakaupo sa tabi ko. Nag-aayos ng lambat niya. Yung amoy ng dagat at pinatuyong damo halo sa hangin. Dati, kasama ko si Daniel dito. Nagpaplano ng kinabukasan. Ngayon, si Leo ang katabi ko. Ramdam ko ang presensya niya. Matagal ka nang hindi nakikita dito, Marites. Sabi niya, hindi tumitingin sa akin. Simula nung umalis ka sa resort, parang nawala ka rin. Paano ko sasabihin na ang puso ko parang lambat, gusot-gusot? May hinihintay lang ako, Leo. Mahina akong sagot, nakatingin sa malayo. Ngumiti siya, yung ngiting may lungkot din. Parang naiintindihan niya ako. Si Daniel ba? Tanong niya at tumingin siya sa akin. Parang may kumirot sa dibdib ko. Hindi ko kayang itago. Alam niya ang lahat. Bakit ka naghihintay sa taong hindi sigurado, Marites? Yung tanong niya, parang alon na humampas sa akin, malakas at masakit. Pero totoo, mahirap kalimutan ang pinagsamahan. Leo, bulong ko. Tumingin siya sa akin diretso sa mata at doon ko nakita ang pag-aalala. Pero mas mahirap maghintay sa wala habang dumadaan ang buhay mo. Inabot niya sa akin ang isang maliit na kabibe, makinis at puting-puti. Simbolo yan ng pag-asa, Marites. Sabi niya, malumanay. Pero kailangan mo ring lumangoy para makahanap ng bago o baka may naghihintay na sayo. Yung mga salita niya, parang pampagising, puno ng pagdududa. Paano ako langoy kung nakatali pa rin ako sa pangako ni Daniel? Yung kabibe sa palad ko, malamig. Pero yung tingin ni Leo, mainit at puno ng pag-asa, parang may nagbubukas na bagong pinto. Isang posibilidad. Pero may takot pa rin. Takot na masaktan ulit. Takot na hindi ko kayang kalimutan si Daniel. Ang gulo ng isip ko, ang gulo ng puso ko, napakasakit ng pagitan, ng gusto at ng dapat. Ako, nakaupo pa rin sa buhangin. Hawak ko ang tabibe na bigay ni Leo. Yung amoy ng dagat parang bumibigat sa dibdib ko. Marites, nandito ka na naman. Nilingon ko si Aling Nena, may dalang basket ng isda. Ngumiti ako ng pilit. Oo, Aling Nena. Umupo siya sa tabi ko, malapit kay Leo na abala pa rin. Nabalitaan ko may bago na raw si Daniel. Parang tumigil ang mundo ko. Yung hangin, yung alon, lahat. Ano po, tumingin siya sa akin, may awa sa mga mata niya. Oo anak, sa kabilang bayan daw. May pamilya na. Nabitawan ko ang kabibe. Gumulong ito sa buhangin, palayo sa akin. Yung puso ko parang piniga. Yung mga pangako niya, yung mga pangarap namin. Lahat parang bula. Naramdaman ko ang tingin ni Leo. Hindi ko siya kayang tingnan. Ang sakit malaman na habang ako naghihintay, siya masaya na sa iba. Yung pagitan ng gusto at dapat, biglang lumawak. Parang bangin, ang bigat ng bawat hininga, ang lamig ng hangin sa balat ko. Hindi ko alam kung paano ako babangon. Ako, nakaupo pa rin sa buhangin habang papalubog ang araw. Yung kulay kahel sa langit, katapusan na. Umupo si Leo sa tabi ko. Sabi niya, Marites, nandito lang ako. Sabi ko, para saan pa Leo? Para makita mo akong durog lang? Mga pangako ni Daniel, umalingaw-ngaw sa isip ko. Sabi niya, hindi kita iiwan, Marites. Ikaw ang pampalamig ng buhay ko. Sabi ko naman, ikaw ang pampainit ng puso ko. Daniel, ikaw lang. Ngayon, parang hangin lang ang lahat. Siya, may pamilya na sa kabilang bayan. Ako, naiwan dito, kasama ang mga alon. Sabi niya, magtatayo tayo ng simpleng bahay sa tabi ng dagat. Sabi ko, ako ang mag-aayos ng aircon natin, kahit masira pa araw-araw. Pero wala na. Wala nang aircon na aayusin. Wala nang bahay na itatayo. Wala nang tayo. Naramdaman ko ang kamay ni Leo sa balikat. Sabi niya, Marites, hindi ka nag-iisa. Sabi ko, pero iniwan na niya ako, Leo. Iniwan niya ako sa gitna ng lahat ng pangarap namin. Yung amoy ng dagat, parang bumibigat sa dibdib ko. Ang lamig ng hangin, parang yumayakap sa kalungkutan ko. Ang sakit, ang bigat ng bawat paghinga. Parang hindi na ako makabangon.
Mga kabibe sa paanan ko, parang piraso ng puso ko. Wala na. Tapos na. Marites, hindi ka pwedeng manatili dito. Saan pa ako pupunta, Leo? Sa kung saan ka magiging masaya. Paano ako magiging masaya kung durog na ako? Hindi ka durog, Marites. Pagod ka lang. Pero kaya mong bumangon. Naramdaman ko ang kamay niya sa pisngi ko. Ang init ng palad niya, kabaligtaran ng lamig sa puso ko. Yung lamig na matagal nang nanahan. Hindi ko kayang palitan si Daniel, pero kaya kong samahan ka. Kaya kong hintayin ka. Tumingin ako sa kanya. Sa mga mata niyang puno ng pag-aalala at pag-asa. Ang tagal kong hinintay na may magsabi sa akin yan. Pero hindi si Daniel ang nagsabi. Si Leo, ang taong nandito sa tabi ko. Sa gitna ng lahat ng sakit. Marites, bigyan mo ako ng pagkakataon. Bigyan mo ang sarili mo ng pagkakataon. Ang mga alon, parang bumubulong. Ang hangin, parang yumayakap. Hindi na sa kalungkutan, kundi sa pag-asa. Ang hirap kalimutan ang lahat ng pinagsamahan. Pero mas mahirap manatili sa nakaraan. Sa isang alaala na hindi na babalik. Huminga ako ng malalim. Ang amoy ng dagat, sariwa, hindi na mabigat. Leo, yun lang ang nasabi ko. Pero sa tingin ko, naintindihan niya. Ang simula ng pagbangon ko. Ang simula ng pagtanggap. Ang simoy ng hangin sa lukap, hindi na kasing bigat ng dati. Yung amoy ng alat, hindi na nagpapaalala ng luha. Ngayon, panghugas na ng nakaraan. Tinitigan ko ang alon na humahampas sa dalampasigan. Bawat hampas, nagdadala ng bagong pag-asa. Si Leo, umalis na kanina. Iniwan niya ang salitang pagkakataon sa puso ko. Hindi ko pa rin sigurado kung paano. Pero alam kong hindi ko na kailangan burahin ang alaala ni Daniel. Kailangan ko lang tanggapin na bahagi siya ng kwento ko. Hindi na siya ang buong kwento. Parang bagong simula. Hindi na ako takot sa dilim dahil alam kong may liwanag na naghihintay. At siguro si Leo ang liwanag na yon. O baka ako mismo ang liwanag na kailangan ko. Ang pagtanggap sa sarili, sa lahat ng nangyari, yun pala ang pinakamahirap. Pero ngayon, pakiramdam ko, kaya ko na talaga. Kaya ko nang huminga ng maluwag. Kaya ko nang ngumiti ng totoo. Para sa akin. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Pero alam kong hindi na ako mag-isa. Hindi na ako nakakulong sa nakaraan. Handa na akong harapin ang bukas, kahit ano paman ang dala nito. Sana maging masaya na ako sa wakas. Mga kabebe, narinig niyo ang kwento ni Marites. Ang daming niyang pinagdaanan, parang isang lumang kanta na paulit-ulit mong pinapakinggan. Pero minsan, kabebe, kailangan mong tanggapin na yung lumang kanta, kahit gaano pa kaganda, hindi na pwedeng maging soundtrack ng buong buhay mo. May mga bagong tugtog na naghihintay. Hindi mo kailangan burahin ang nakaraan para lang makahanap ng bagong simula. Yung mga nakaraan nating pag-ibig, parang mga kalsada yan. May baku-baku, may makinis, may dulo. Pero lahat ng kalsada, kabebe, nagdadala sa'yo sa kung nasaan ka ngayon. Hindi mo kailangan sunugin ang mapa ng nakaraan mo. Intindihin mo lang, hindi na doon ang destinasyon mo. Ang mahalaga, alam mo kung saan ka papunta at may gasolina ka para sa bagong biyahe. Ang pagmamahal, hindi yan parang aircon na pag nasira, itatapon mo na lang. Minsan, kailangan lang ilinis, i-refill, o kaya palitan ng bago. Pero ang pinakamahalaga, kabebe, ay yung aircon ng puso mo. Kailangan laging malamig, komportable, para sa sarili mo, bago sa iba. Kaya Marites, at sa lahat ng kabebe na nakikinig, huwag kayong matakot magsimula ulit. Hindi ibig sabihin kalimutan ang nakaraan. Ibig sabihin, handa ka ngang magdagdag ng bagong kabanata sa libro ng buhay mo. Ang buhay, parang jeepney, may bababa, may sasakay, pero tuloy lang ang biyahe. Ang importante, alam mo kung saan ka papunta. Masaya ka sa bawat stopover. Kaya laban lang kabebe. Ang pag-ibig, parang kape, minsan mapait, minsan matamis, pero masarap pa ring tikman. Tandaan, ang pinakamasarap na kape, yung ikaw mismo ang nagtimpla para sa sarili mo. And that's it.
Mga kabebe, another story well shared. Napakasarap magkwentuhan to share all the tears and the laughter with you. Before we say goodbye, I want to leave you with this thought from the poem Desiderata by Max Ehrmann. Be yourself, mga kabebe. Never apilit ang hindi totoo, and don't be cynical about love. Because even when life is dry and full of sadness, true love is always there, like the grass that always grows back. Sana ay nag-enjoy kayo, my dear mga kabebe. If this message touched your heart, please click the like button for me. And para hindi na kayo mahirapan maghanap, subscribe to the channel and hit that notification bell so you never miss our late night chikahan. Huwag niyo ring kalimutang mag-iwan ng comment about your own feelings or story. Thank you so much for spending your valuable time with your Tito Bebe. Always remember to keep your heart open, but keep your standards high. Until next time, mga kabebe, Tito Bebe loves you. Good night and see you soon.